Ngayon gagawa tayo ng homemade shampoo gamit ang romero at aloe. Ang shampoo na ito ay may napaka-creamy at malambot na texture. May magagandang benepisyo para sa buhok at nagbubuo rin ng napakagandang bula. Para sa recipe na ito, ang unang gagawin natin ay maghanda ng dekoksyon ng sariwang romero. Gagamit tayo ng 200 ml ng na-filter na tubig. At mga 7 mga sangga ng romero. Puputulin natin ito gamit ang gunting. Pinapabuti ng romero ang daloy ng dugo sa anyet, kaya mas maraming sustansya ang dumarating sa mga follicle ng buhok. Pinapapabilis nito ang pagtubo ng buhok at nakakatulong maiwasan ang pagkalagas. Nire-regulate din nito ang sebo kaya mainam para sa oily na buhok. Ang romero ay may antifungal at antibacterial na katangian kaya nakakatulong laban sa balakubak, pangangati at iba pang kondisyon sa anyet. Tara na, simulan na natin mula sa itaas, Papa. Siguraduhin nating maganda ang itsura. Ayos ba itsura dyan? Dun sila nababasa. Ngayon dadalhin natin ito sa kusina para pakuluan ang tubig. Kita mo? Sige, na yung kumulo na, hinaan natin ng apoy, ilagay natin sa pinakamahinang init. At iiwan natin ito ng 10 minuto sa pinakamahinang apoy. Kasi ginagawa natin ay isang decoction. Ayan, hinaan natin ang todo. Konti pa. Ayan. Iwan natin ito ng 10 minuto. Bakit tayo gumagawa ng dekoksyon at hindi isang imbusyon? Sa pamamagitan ng pagpapakulo ng romero ng mas matagal, mas marami tayong nakukuhang mga kapaki-pakinabang na compound. Kabilang na ang mga napapalakas ng buhok at nagpapasigla sa anyet. Ang prosesong ito ay mainam para mapalabas ang mga compound na napapasigla ng sirkulasyon ng dugo sa anyet, na mahalaga para sa paglago at pagpapalakas ng buhok. Nakakatulong din itong magdilim at magbigay kinang sa buhok. Sige, dito gagamit tayo ng aloe. Aloe saponare ang gamit ko ngayon. Pwede rin aloe vera. Nilagay ko ito sa tubig mula kagabi at inilagay sa ref. Dinawa ko ito para matanggal ang ilan sa aluinan nito. Yun lang. Ngayon, kukunin natin ang laman ng 2 dahon ng aloe para matanggal. At handa na ang ating buhok. Ang aloe gel ay malalim na nagha-hydrate. Isa itong likas na humectant, tumutulong mapanatili ang moisture ng buhok at iwasan ang pagkatuyo at pagkabuhagag. Naglalaman ito ng mga proteolytic enzymes na tumutulong mag-ayos ng mga patay na cells sa anit na nakakatulong sa paglago ng buhok. Pinapapawin nito ang iritasyon at panganggatian ng anit. Mainam ito para sa mga tao may balakubak, seborrheic dermatitis, tuyong buhok, nasirang buhok o mga buhok na ginamitan ng chemical. Salamat! Titingnan natin ang bahaging ito. Dito natin ito re-repasuhin. Salamat sa... Tingnan natin ang mga berdeng parte na nalaktawan niya. Ngayon, itong meron tayo dito ay imimix natin. Pero imimix natin ito kasama ang romero. Ayan, lumipas na ang 10 minuto. Patayin natin ang apoy. Ilalagay natin sa isang baso ng blender ang gel na nakuha natin mula sa 2 dahon ng aloe.
Idadandag natin sa gel na ito ang pinaglagaan ng rosemary na meron tayo dito. Hindi na kailangang salain kusa itong naghihiwalay. Makikita nyo rin dyan ang mga langis ng rosemary. Hindi ko lang alam kung napansin nyo. At ilalagay na natin, katumbas ito ng isang kutsara. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Hindi ko alam. 5. Apat. 6. 7. 8. At siyam, pwede nating paghaluin. Ngayon, gagamit tayo ng isang bar ng neutral na sabong glycerin. Nabili ko ito dito. Nagbibiyahe kami, kaya hindi ko gamit ang usual kong neutral na sabon. Ito na ang pinakamagandang kalidad na nakita ko. Ito ay neutral na sabong glycerin. Siguradong may kaunting pangkulay ito, kaya ganito ang kulay niya. At heto, ito ay isang bar na may 100 at 25 gramo at gagamitin natin ang kalahati nito. Na mga 60 gramo higit kumulang. Hihiwa-hiwain ko ito ng pinakamaliit na piraso hanggat kaya. Makikita nyo dito na ito ang gliserina. Sige, yung sabon dyan, lagyan natin ng kumukulong tubig. 2. 3. 4. 5. At dahan-dahan na natin pinapalambot ang sabon. Ito na yon. Mas mainam kung konting kahoy. Tingnan mo, mas malambot na siya ngayon. Parang nagiging cream na. Ngayon, ilalagay na natin ito sa halo. Diba? Dito, sa inihanda natin dito na hinalo na natin, idadagdag natin ito. Gamit ang parehong panghalo. Pagsasamahin natin lahat. Imimix natin ito ng matagal hanggang sa wala na tayong makitang kahit anong piraso ng sabon. O ayan, handa na ito. Ang gagawin ko ngayon ay sasalain ko ito. Pwede rin itong gamitin ng ganito, kung paano ito ngayon. 'Di ba? Sa ganitong paraan magagamit nyo na ito. Halika dito. Tingnan nyo kung gaano ito kalapot, 'di ba? Kung lumapot, pwede magdagdag ng konting tubig. Habang tumatagal, lalong lumalapot ito. Tubig lang ang kailangan. Dagdagan lang hanggang makuha ang gustong texture. Kung hindi, pwede nyo ring gamitin ganito para masulit at hindi madilute ang sangkap, di ba? Diyan. Tingnan nyo to.
Sige, lumabas kami para makita nyo yung consistency na nakuha nyo at para maganda ang ilaw. Tingnan nyo ang ganda ng consistency. Ang ganda-ganda talaga. Naging parang shampoo talaga ang consistency niya. Nakita niyo kung gaano karami ang aloe, di ba? At rosemary din. Kaya homemade shampoo ito na siguradong magugustuhan ninyo. Magugustuhan ninyo ito dahil sa mga benepisyo, lambot at taladang ibinibigay nito sa buhok, anit at balat. Sige, ilagay na lang natin sa maliit na bote. Ngayon, ipapakita ko kung paano gumagana ang shampoo. Ito. Sige, ayan. Kung gagamit ng conditioner, ilagay lang tulad ng dati. At kung hindi, lalagyan natin at susuklayin. At